Nilimas nila ang life savings ng tatay ko. Yan ang hinaing sa viral post ni Jobel Garcia matapos mas tatay niyang senior citizen. Grabe. Kaya kung may magulang o kamag-anak kang nagsi-cellphone, you need to watch this and share this for awareness. Dahil ang mga manloloko ngayon, sobrang galing na. Kahit hindi mo ibigay yung password o kahit na anong information, mabubuksan nila ang account mo sa isang simpleng strategy. Ano tong strategy na to? Tara, alamin natin. Ayon sa viral post ni Jobel, noong August 14 alas 11 ng umaga, may tumawag sa tatay niya. Nagpakilalang empleyado ng SSS. Babae, malambing ang boses at magalang. Sabi ng babae, kailangan na daw i-install ang updated app ng SSS. Nasakto pa, kailangan talaga ni tatay gumawa ng SSS PRN para magbayad ng monthly contribution niya. Pero nagloloko raw yung official app. Kaya sabi nung caller, may updated SSS app daw na kailangang i-download. At para hindi na rin kailangan pumunta ni tatay sa SSS branch. Kaya yun, sinunod ni tatay yung sinabi ng babae. Hiningi nung caller yung email address ni tatay para daw ma-send yung link. At dahil nga kampante, ibinigay naman niya ang email niya sa babae. Take note, email lang ha, walang password na binigay. And then binuksan ni tatay yung email niya. So may nakuha na nga siyang message. Merong link at clinic ito ni tatay. Dinownload niya yung bagong app. Ginagawa niya ito habang kausap pa niya yung babae sa telepono for around 4 minutes. Sa 4 minutes na yun, ang dami nilang pinag-usapan. For example, yung mga problema sa SSS at kung ano-ano pa. Pagkatapos, binaba ng babae yung tawag at sinabihan si tatay. Huwag mong i-off yung phone mo, tatay, ha? Hintay mo lang matapos ang installation. So yun na nga, naghintay si tatay. Lumipas ang 30 minutes, isang oras, and by past 12 noon, tinatry ng anak niyang si Jobel na tawagan ng tatay niya. Hindi sumasagot ang matanda. So medyo nag-worry na si Jobel dito. Kaya pinuntahan niya sa bahay ang tatay. At nakita niya nga, ayun, nag-i-install pa din ang SSS app. Isang oras na. At nung chinek ni Jobel ang cellphone ng tatay, nako, hindi na rin makareceive ng tawag o text. Lahat ng button sa cellphone, hindi gumagana. Hindi ma-turn off, hindi ma-reboot, hindi rin maka-screenshot. Kumbaga frozen ang screen sa installing. Dito, kinabahan na si Jobel. Kaya nag-google siya, SSS downloads. May iilan siya nakita sa Reddit at Facebook. Tapos nabasa niya mismo sa official page ng SSS, beware of callers posing as SSS employees. Dito na nanlamig ang buong katawan ni Jobel. She started panicking. Tinanggal niya agad ang SIM card ng tatay. At doon lamang huminto yung fake app installation. Mabilis ang tibok ng puso ni Jobel. Dahan-dahan niyang inopen ang apps ng mga bangko ng tatay niya. At nalumo siya sa nakita niya. BPI, 4 na account sa BDO, GCash, Maya app, Land Bank, lahat zero balance. Nilimas lahat ng pera in less than 2 hours. Ang pinaka nakapagtataka pa, never binigay ni tatay lahat ng password niya. Hindi din siya nagbigay ng OTP o kahit na anong phone number or personal details. Paano nila ito nagawa? Grabe na talaga ngayon ang mga manloloko. After nyan, ano ang ginawa nila Jobel pagkatapos? Una, dinilit nila ang fake installer at nilipat ang SIM sa ibang phone. Pangalawa, tinawagan lahat nila ang bangko para i-report ang unauthorized transaction. Sunod, pinablock ang mga debit cards at e-wallets. And then, pinalitan lahat ng usernames, passwords at MPIN. Next steps naman, nag-file sila ng cybercrime case. Nakipag-coordinate sila sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At umaasa na kahit papaano, may maibalik pang pera sa kanyang tatay. Pero may update sa kwentong to. Nalaman nila na hindi lang SSS app ang ginagamit ng mga manloloko ngayon. Meron na ding national ID app na pinangtatrap sa ibang tao. Karamihan nung June 2025 lamang. At hindi lang email ang gamit ha, pwede rin sa WhatsApp, Viber at Messenger. Pinapadala nila ang fake installer. Ano ang kailangan nating matutunan sa kwento na ito? Never trust anybody sending you a link kahit government related pa. Huwag na huwag itong ikiklik. Maliban dyan, huwag ilink lahat ng bank accounts online. Keep one account offline para dun nakalagay ang bulk ng pera mo. At saka okay lang na may GCash, Maya or one bank account na online. Pero huwag magtira ng malaking amount doon. Sa kaso ng tatay ni Jobel, ang pinakamalaking loss ay sa BDO. At ang target talaga ng mga manloloko ngayon, mga seniors, dahil madalas sila ang nangangailangan ng tulong sa pag-install ng mga government apps. Kaya please mga kamag-kano, share ninyo ito for awareness. Baka ang next victim na ay ang pamilya ninyo. Kung gusto nyo pa ng mga itong awareness videos, dito lang yan sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, ingat at maraming salamat sa panonood mga kamag-kano.